Napangiti na lang si Yaling sa kasinabing sinabihan niya na ang dalawang, senior na oras na lang ang makakapagturo ng tunay na inosente. Malumanay namang saad ni Yeyan na normal lang ang magkamali dahil sa napakaraming outer disciples, kasabay nito iniabot ni Yeyan ang ni Chingzo upang kunin ang storage bag. Nagtama naman ang kanilang mga palad dahilan upang magkaroon si Chingzo ng pagkakataong masuri ang katawan ni Yeyan sa pamamagitan ng spiritual detection. Hindi naman lingid ating bida ang ginagawang panunuro ni Chingzo, kaya't napangiti na lang siya at nakakasigurong walang makikitang anuman sa kanya. Hindi naman inaasahan ni Chingzo na wala siyang mahahanap na anuman, kaya't bakas sa mukha niya ang bahagyang kalungkutan. Sa kabilang banda inis namang tinapunan ng tingin ni Yaling ang magladait na palad ng dalawa, sa katanong pa sa isip kung bakit hinahawakan ng babae ng mahigpit ang kamay Yeyan. Gamit ang sound transmission lihim na tanong ni Wang Gan kay Chingzo kung ano ang problema. Sumagot naman ang dalaga sa pamamagitan ng sound transmission at sinabing matapos niyang padaluyin ang kanyang spiritual energy sa katawan ni Yeyan, wala siyang nakitang residual aura na nangangahulugang hindi inabsorba ni Yeyan ang Darurestrimonium. Hindi lang ito ang napag-alaman ni Chingzo dahil wala din siyang naramdamang aura ng Darurestrimonium, maski sa loob ng storage bag na sinuri niya kanina. Dahil nakakasigurado siyang si Yeyan ang lalaking nakaharap kaya ang tanong niya kung saan nito posibleng tinago ang isang mahalaga at importanteng treasure. Nasa isip naman ng ating bida na ang system ay built-in storage, bukod dito hindi rin ordinaryong kakayahan ng Devo-uring kaya't natural lang na wala silang makikitang aura. Dahil natapos na ang mahigpit na pagsur ni Chingzo sa mga gamit na meron si Yeyan, tanong ng ating bida kung kailan ito balak na tuparin ang kanilang napag-usapan. Matapos ibalik ang hawak na storage bag agad naglakad paalis si Chingzo, saad pa niya na hanapin na lang siya ni Wang Gan oras na matapos ito sa kanilang usapan. Napahabol na lang ng tingin si Wang Gan sa kanaitanong kung talaga bang aalis ng ganoon lang si Chingzo. Paliwanag naman ng dalaga na si Wang Gan lang ang nakipagpustahan at hindi nagpapigil sa kanya, bukod dito kay Wang Gan din ibinigay ang storage bag at isang pabor lang ang ginawa niyang pagsusuri dito. Madiing saad pa ni Chingzo na ang masamang gawa ay may kaakibat na masamang kahahantungan. Pag-amin naman ni Wang Gan na ginawa lang niya ang lahat ng iyon dahil sa nararamdaman niya sa dalaga. Sinabi naman ni Chingzo na hindi niya hiniling na gawin itong lahat ni Wang Gan para sa kanya, ipinagdiinan pa ng dalaga na may agal na niyag binusted ang binata sa buong mga taon niya sa Kaiyun sect. Paliwanag pa ni Chingzo na hindi ibig sabihin na mahal siya ng isang lalaki, ay dapat niyang ibalik ang pagmamahal nito. Sarkastikong tanong pa niya na paano na lang kung may 10 lalaki ang nagmamahal sa kanya. Nang marinig ito parang pinagbagsakan ng langit at lupa ang kaawa-awang lalaki, na hindi na nagawa pang makapagsalita at napahabol na lang ng tingin kay Chingzo. Nasiyahan naman si Yaling sa kanyang nasaksihan ayon pa sa kanya magaling ang ginawa ni Chingzo. Habang may pagsang-ayon naman sa isip si Yeyan saad pa niya na napakatalino ng dalaga kaya't dapat siyang dumistansya dito sa hinaharap. Mabilis na naglakad paalis Chingzo saka ibinilin sa binusted na lalaking aantayan niya ito sa second floor ng private room. Patakbo namang susunod sana si Wang Gan kay Chingzo kasabay ng paghagis ng 300 spirit stones, dahil aniyay sa pagmamadali ay ito lang ang nagawa niyang dalhin. Agad namang sinalo ni Yeyan ang mga ito ngunit kasabay ng pagdilim ng kanyang mukha ang pagpigil niya sa papaalis na lalaki. Mautuwidad pa niyang saad na hindi pa niya ito pinhihintulutang makaalis, pagkasabi nito natigilan si Wang Gan sa paglalakad dahil bigla niyang naramdaman ang napakalakas na aura. Marahan niyang nilingon si Yeyan dahil hindi niya alam kung bakit ganoon kalakas ang aura ng isang nasa 4 na stage pa lang ang realm. Sa isang lingunplang niya animoy nilalamon na siyang nang umapaw nitong kapangyarihan. Walang nagawa si Wang Gan kundi lumukod sa harap ng ating bida, kasabay ang buong pusong paghingi ng tawad. Itinaas naman ni Yeyan ang isa niyang kamay sa kasinabi, na mukhang hindi na disiplina ng maayos ang mga senior kaya't hayaan nitong siya na mismo ang magdisiplina. Pagkasabi na yan malakas niyang ibinagsak ang kamay at kinontrol si Wang Gan, sa pilitag na paluho naman ang lalaki kay Yeyan. Na nagbigay sa kanya ng labis na kahihiyan dahil nagsimulang magtinginan at makiusyuso ang mga tao sa paligid. Napangiwit na lang si Wang Gan dahil hindi niya magawang makontrol ang sariling katawan mula sa utos ng kapangyarihan ni Yeyan. Sinabi pa ni Yeyan na tumatanggap siya ng ibang bagay bilang kabayaran,
sa kasapilitang kinuha ang suot na item ni Wanggan gamit lang ang pagkumpas ng daliri sa ere. Tarantang sinubukang pigilan ni Wanggan ang paglipad ng kanyang artifact patungo sa ating bida, ngunit gaya ng inaasahan ay wala siyang magawa sa lakas ni Yeon. Walang kahirap-hirap na nakuha ni Yeon ang item na aniyay maaaring may kakaiba o espesyal tungkol dito. Kasunod nito agaran nadeng inaya ni Yeon si Yaling na umali, at naiwan naman ang nani-double kill na si Wanggan matapos matalo sa pastahan at mabusted. Nagsimula na ring mag-alisan ang mga taong nanunood sa kanila tanda na magsisimula na ang auction. Nang gigihil namang saad ni Wanggan sa isip na hindi niya makakalimutan ang kahihiyang nangyari sa kanya, kasabay ang pangakong ibabalik iyon kay Yeon ng doble. Pagpasok sa auction house ng Treasure Pavilion isa-isang pumwesto ang lahat habang may pagrereklamo kung kailan sisimulan ang auction. Ilang sandali pa mula sa unahan malakas na nagsalita ang MC upang i-welcome ang lahat ng naroroon. Isang maganda at seksing babae ang auctioneer host na si Hong Lian, kaya't talaga namang nasisiyahan ang lahat ng manunood lalo na ang kalalakihan. Nasisiyahan namang napatayo pa mula sa pagkakaupo si Yaling dahil sa wakas ay tapos na ang mahaba niyang pag-iintay. Inilabas ng mga tagapaglingkod ang isang malaking espada na ayon kay Hong Lian, ay isang third-grade advanced weapon na kung tawagin ay wave-splitting blade. Identity pa ni Hong Lian na gawa pa ito sa buto at dugo ng third-grade demonic beast na Stormblood Spirit Rhinoceros, kaya nitong lumikha ng walang katulad na giant waves at kung para naman sa isang martial artist, magagawa nitong ma-enhance ang kanilang kapangyarihan sa laban. Nagsigawan ang mga taong gustong mapasa kanila ang nasabing espada, sa bidding na nagsisimula sa 100 gold coins. Nagpapakyut na tanong naman ni Yaling kay Yeon kung nais ba ito ng ating bida, ngunit sagot ni Yeon na hindi niya kailangan ng ganiong item. Animoy walang pakialam na umiinom lang ng alak si Yeon dahil nasa isip niyang, mas higit ang na maganda ang kanyang Spirit Execution Sword. Agad na nasold sa halagang 300 gold coins ang espada kasabay ng pagpukpok ni Hong Lian ng maso. Walang imik naman ang dalawang senior na nakaupo lang sa private room habang abala ang lahat sa bidding. Bagaman na busted ipinagpapasalamat pa din ni Wanggan na nakaalis na si Qingzhou nung naganap sa kanya ang kaiyahiyang bagay, dahil ani ay baka habang buhay siya nitong maliitin sa hinaharap. Maswerte siyang kakaibang babae si Qingzhou na hindi dinidibdib ang anumang bagay, kaya't plano niyang magpasikat sa bidding upang tumaas ang tingin sa kanya ng dalaga. Umalingaw-ngaw sa buong auction house ang boses ni Hong Lian na in-announce ang item na kanilang pang-grand finale. Puno naman ng pananabik ang lahat ng naruroon habang iniintay ang nasabing item. Kasabay ng pagtanggal ng takip ng item ipinakilala ni Hong Lian ang dugo ng Grand Six Cold Jade Toad King. Manghang na panganga naman ang lahat sa interesanteng item na nasa harap nila. Saad ni Hong Lian na hindi nalingid sa lahat na may kakayahan ang Cold Blood Toad na gamutin ang anumang uri ng lason, bukod dito ang nasa harap nila ay hindi basta dahil mataas itong uri ng Cold Blood Toad. Sakaling mapasakamay ito ng isang martial artist ay hindi lang siya nito mapapagaling, kundi mataas na mapapalakas na animoy dumaan sa 10 taon ng pag-ayensayo. Nagpakita naman ng interes ang ating bida sa nasabing item, na sinimula ng presyo ng bidding sa 10,000 gold coins. Mula sa taas nagbid si Wanggan sa halagang 100,000 gold coins, na tumalo naman sa simpleng mga taong naroroon. Nanlaki na lang ang mata ng ibang mga lalaki dahil hindi na nila magawang tapatan pa ang mataas na presyong ibinaba ni Wanggan. Akmang magsasabi na ng kanyang bidding si Yeon nang mabilis na takpan ni Yaling ang kanyang bibig upang pigilan siyang magsalita. Inis na tanong ni Yaling kung minamaliit ba ng ating bida ang kanyang kakayahan, dahil nangako siya kay Yeon na bibilhin ng anumang magustuhan nito. Napayuko na lang ang ating bida dahil muntik na niyang makalimutang yayamanan nga pala si Yaling. Tanong pa niya sa isip kung talaga bang ganun kay ama ng mayor. Habang si Yaling naman ay lumunok pa ng laway na animoy naghahandang makipaglaban. Kasabay ng malakas na pagbagsak ng palad sa lamesa sigaw ni Yaling na handa siyang magbayad ng 300 gold coins, habang nasa isip na handa niyang itaya ang 1 taon niyang pera dahil gusto niyang ibigay kay Yeon ang ninanais nitong item. Napalingon ang lahat kay Yaling kabilang na ang ating bida dahil hindi niya inaasahan na ganoon kay Amon ang dalaga, napanganga din naman ang lahat dahil sa anila'y hindi nila kayang kitain ang ganoong pera sa kanilang buong buhay.
Napamura naman sa inis si Wang Gan dahil may nakatalo sa kanyang bidding na 100,000 gold coins. Pagsisiguradong tanong pa ni Hong Lian kung meron pa bang mas tataas sa 300,000 na bidding. Hindi naman inaasahan ni Wang Gan ang ganoong pagtaas ng presyo dahil ninanais niyang makuha ang item, upang ibigay kay Qingzhou baka sakaling makuha niya ang loob ng dalaga. Seryusong sumali naman sa bidding si Qingzhou at inilapag ang presyo ng kalahating milyong gold coins. Lalong napasigaw sa gulat ang lahat sa hindi inaasahang pagtaas ng presyo ng Cold Blood Toad, napamura naman sa inis si Yaling lalo na nang makita na si Qingzhou ang kanyang naging katunggali sa bidding. Nasisiyahan naman si Hong Lian sa nagiging takbong bidding matapos itong itaas sa kalahating milyon. Nahihiyang humingi naman ng tawad si Yaling kay Yeyan dahil saad niyang hindi niya kayang tapatan o higaitan ang kalahating milyon. Sagot naman ng ating bida na wala itong problema at na-appreciate niya ang kabaitan ni Yaling. Malakas na anunsyo ni Hong Lian na kung wala nang hihigit pa sa kasalukuyang presyo ng item, ay gagamitin na niya ang hammer tanda na may nanalo na sa bidding. Sumiryuso namang bigla ang mga mata ng ating bida saka sinabi sa isip na mas mabuting siya na lang ang gumawa ng bagay na ninanais. Mula sa grupo ng mga manunood itinaas ng isang lalaki ang kanyang kamay upang pigilan ang pagpukpok ng auctioneer ng maso. Nahawi ang mga tao at lumikha ng daan kaya't nakita ng lahat ang naka-wheelchair na si Mayor Fang Lei, na nagbidding ng 1,000,000 gold coins para sa Cold Blood Toad. Lahat ng naruroon ay hindi maitago ang gulat sa pagdating ng Mayor, lalo na ang anak niyang si Yaling na nakaramdam din ng tuwa, kasabay ng malakas na paghampas ni Hong Lian ng hawak na maso. Ipinagbigay apam niyang nanalo na ang matandang mayor at makukuha niya ang Cold Blood Toad. Matapos ng subastahan ay nagtonggo na sila sa labas at inilalayan ni Fang Yaling ang wheelchair ng kanyang ama. Sinabi ng dalaga na nagkataon lang ba. Dagdag pa nito na bumaba siya ng bundok at ang kanyang ama ay nagpunta sa Qingyang County. Tanong ni Fang Yaling sa kanyang ama na kung nagpadala ba ito ng tao na susubaybay sa kanya araw-araw. Tumawa lang si Fang Lei at sinabi na hindi niya iyon ginawa. Naisis ang dalaga dahil nakakasigurado siya na ginawa talaga iyon ng kanyang ama. Sinabi ni Fang Lei na kalimutan na nila ang tungkol dun sabay tinawag si Yeyun ay may ibinigay na isang bagay. Ibinibigay niya sa ating bida ang napanaluhan niya sa bidding. Nagtanong si Yeyun sa matanda na kung ano na naman ang gusto nitong ipagawa sa kanya. Habang naiisip niya na ano na naman kaya ang binabalak ng matandang lobong ito. Sinabi ni Fang Lei na di peren nagbabago ang ating bida, at ang mga salitang lumalabas sa bibig nito ay talagang nakakainis. Dagdag pa nito na tanggapin na lang iyon ng ating bida dahil iyon ay leber lamang. Sinabi pa ni Fang Lei na ilang buwan na rin mula nang magkakilala sila at ang kanyang anak na si Yaling ay umangat sa 9th stage of Chi Blood Realm hanggang sa 5th stage of Grandmaster Realm. At nakakasigurado siya na dahil iyon sa patnubay ni Yeyon. Sinang-ayunan naman iyon ni Fang Yaling at sinabi na dahil iyon kay Yeyon nang may kasamang pamumula. Salaysay ni Fang Lei na dahil ang anak niya ay may congenital cold constitution ay hindi ito magkakaroon ng malaking potential sa maraming taon. Pero ngayon ang lakas niya ay umangat, kaya sobrang nagpapasalamat siya kay Yeyon. Sagot ng ating bida na base sa kasong iyon ay tatanggapin niya ang binibigay ni Fang Yaling. Tugon ni Fang Lei walang anuman iyon. At isipin na lang ng ating bida na party iyon ng regalo bilang magiging asawa ni Fang Yaling. Nagulat ang dalaga sa sinabi ng kanyang ama. Nagtanong si Fang Yaling na anong pinagsasabi ng kanyang ama. Namumulang sinabi ng dalaga sa ating bida na huwag pansinin ni Yeyon ang pinagsasabi ng kanyang ama dahil hindi ganun ang ibig nitong sabihin. Sagot ng ating bida na alam niya, at hindi man lang niya naisip ang tungkol sa bagay na iyon. Dahil sa mga sinabi ng ating bida ay parang tinamaan ng kidlat ang mag-ama. Dahil hindi nila inaasahan na ganun ang isasagot ni Yeyon. Tanong ni Fang Yaling sa ating bida na kung hindi ba talaga naisip ni Yeyon ang bagay na iyon. Tugon ni Yeyon na hindi kahit minsan. Nalungkot bigla ang dalaga sabay sinabi na gusto muna niyang maglakad-lakad kung saan at huwag siyang susundan. Tumakbo palayo ang dalaga kaya nag-alala si Fang Lei at sinabi sa anak na antayin siya nito. Inutusan pa niya ang ating bida na aalis na siya at ibalik ang kanyang anak. Dagdag pa na magkita sila matapos ng 2 oras. Sumangayon lang naman ang ating bida. Tanong ni Fang Lei sa kanyang alalay na bakit siya na matanda na ay nagdurusa kapag ang isang tao ay nae-inlove.
Sagot ng alalay na dahil alipin ito ng sarili nitong anak. Natanong na lang ni Yeon sa sarili na anong mga nangyari. Pero hindi na iyon ang mahalaga, ang dapat niyang gawin ay magpunta sa tagong lugar para doon gamitin ang Cold Jade Toad King Blood. Naglakad siya sa kakahuyan habang naiisip na ang Cold Jade Toad King Blood ay kayang malunasan ang daang-daang lason, kaya hindi na siya nangangamba kung may mangyari mang emergency. Sa kanyang likuran ay may lumitaw na isang malaking ahas. Nagliliwanag ng kulay green ang mga mata nito at parang may masamang balak sa ating bida. Napansin naman agad iyong ng ating bida kaya ginamitan niya iyon ng kapangyarihan at atake ang ahas mula sa likod. Matapang na utos ng ating bida sa ahas na umalis na ito dahil ang mga pag-atake nito mula sa kanyang likod ay hindi gagana. Biglang nagbago ng anyo ang isang ahas patongo sa pagiging tao. Sinabi ng lalaking ahas na malakas ang ating bida, at hindi na nakakapagtaka kung bakit marami itong napatay na tao mula sa Yang family. Tanong ni Yeon na kung ito ba ay Yang Zon. Sinabi ng lalaking ahas na dahil kilala ni siya ng ating bida ay maghinay-hinay na ito, at papatayin niya ito nang hindi nababawasan ang party ng katawan. Umatake ng napakabilis si Yeon patungo sa matabil na lalaki ahas. Kaya laking gulat niya sa taglay na bilis ng ating bida. Tanong ni Yeon sa lalaki na kung balak ba nitong maghegenti gamit lang ang skill nito. Dinaan-daanan lamang ni Yeon ang lalaki kaya napasabi na lang ito na napakabilis ng ating bida. Bagsak ang lalaking ahas sa bilis ng ating bida. Salaysay ng ating bida na nakakilala siya ng desenting kalaban matapos niyang makarating sa Grandmaster. Hiling ng ating bida na sana makayanin ng taong ahas kahit kaunti ang kanyang mga pag-atake. Pagyayabang ng lalaking ahas na kaya niyang talunin ang ating bida gamit lang ang isang palad, kaya dapat makita nito ang pinagkaiba sa kanilang dalawa. Tumawa ito ng malakas sabay nag-ilaw ng green ang mga mata. Gumamit ng Netherworld skill ang lalaking ahas kaya nagbitik ang lupa at naglabas ng green energy sa kanyang katawan. Napansin ni Yeon ang kakaibang skill na iyon at eerie aura. Inactivate ni Yang Zon ang Spirit Devouring Malleable Hand. Naghugis matatalim na kuko ang enerhiya nito na pupataki sa ating bida. Inatake ng malalaking kamay si Yeon pero iniwas-iwasan lamang niya ito. Inactivate din ni Yeon ang Spirit Glow Sword Technique para ipanglaban sa malalaking kamay. Habang umiiwas ang ating bida ay patuloy siya sa pagpapakawala sa mga espada para harangan ang malalaking kamay. Tanong ni Yang Zon sa ating bida na kung pagtakbo lang ba ang kaya nitong gawin. Mabilis na nawawasak ng malalaking kamay ang mga espadang likha ng ating bida. Hindi makapaniwala ni Yeon na napawalang bisa ang kanyang spiritual energy. Tanong ni Yang Zon sa ating bida na kung nasurpresa ba ito, dahil ang kanyang skill ay tinatawag na Spirit Devouring Power. Napapababa niya ang spiritual energy ng kalaban niya mula 20 hanggang 30%. Pagyayabang pa nito na iyon ang pinaka-ipinagmamalaking martial arts ng kanyang master. Ang Elder ng Underworld, at ngayong ang teknik na iyon ay ginamit niya sa ating bida ay dapat itong matuwa dahil sa pagkilala. At sunod ay ipapalasap niya kay Yeon ang pagderusa. Inactivate niya ang Spirit Devouring Power, Bury the Soul. Lumikha siya ng bungo na may ahas na nakapalibot dito. Ngumiti lang ang ating bida at sinabing ibabalik niya kay Yang Zon ang salitang pagsurusa. Gaya ng sinabi nito kanina. Ginamit ni Yeon ang Vajra Glazed Physique para ipawalang bisa ang atake ng kalaban. Nagulat si Yang Zon dahil ang teknik ng ating bida ay pure Yang Qi. Marahil ang kanyang Spirit Devouring Power ay malakas pero wala itong laban sa Fire Attribute at Pure Yang Attribute. Dagdag pa nito na ngayon ay gawa sakto sa pag-atake niya pero hindi niya inaasahan na magagawa siyang labanan. Pagyayabang ni Yang Zon na hindi siya kayang talunin ng ating bida gamit lang ang isang kamay. Sagot ng ating bida na kung ganun ay gagamitin niya ang dalawa niyang kamay, sabay tanong na sa tingin ba nito. Hinawakan ng Vajra Glazed Hand ang bungo at pinipiga ito ng tudo para mawasak. Napasabi na lang si Yang Zon na imposible iyong mangyari. Sagot ng ating bida na lahat ay pwedeng maging possible. Dahil papatayin niya ito. Winuwasak ng mga kamay ni Yeon ang bunguni na gawa ni Yang Zon. Maya-maya ay napasukan na lang ito ng dugo mula sa bibig dahil sa hindi makayanan ang lakas ng ating bida. Lumapit si Yeon sa nakahandusay na kalaban at sinabi na tapos na ang laban. Sabay saksak sa katawan nito.
Gumamit ng skill si Yang Zon na soul transfer technique para makatakas kaya nag-anyo siyang dalawang ahas at tuluyang tumakas. Ngumiti lang si Yeon at nasabi na talagang matalino ang taong ahas na iyon. At kung sa palagay ba nito ay makakatakas ito sa kanya sa pamamagitan ng ganung panlilinlang. Pero hindi ito makakatakas sa kanya, kumilos siya ng mabilis sabay tinagpa ang katawan ng ahas at nagkaputol-putol ito. Matapos noon ay bumalik sa dating anyo si Yang Zon at bumulagtas sa tubig. Dinakma ni Yeon ang ulo nito at sinabihan ng rest in peace. Tapos sinimulan na niya ang paglamon sa cultivation nito. Wala nang nagawa ang taong ahas kundi mapasigaw sa sakit. Maya-maya ay may naramdaman na kakaiba ang lalaki na parang may nangyaring masama sa kanyang anak, kaya dali-dali itong umalis para iligtas ang kanyang anak.